Magandang araw sa inyong mga kapugi. Di namin inaasahan na malaki na pala ang laman ng kamuting kahoy na aming itinanim dito sa itaas ng bundok. Kaya amin itong ginawang tabog-tabog na kung tawagin dito sa Bicol. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Pagkatapos namin mag-asikaso ni Bianan sa pag-alis ng damo dito sa palibot ng aming kubo ay naisipan namin tingnan kung may laman na itong kamuting kahoy na aming tinanim noong nakaraang buwan pa. Medyo umambon ngayon dito mga kapugi at mandali lang nabunot ni Bianan itong kamuting kahoy at sa di namin inaasahan na malalaki na pala itong mga laman. Kahit si Bianan ay natuwa sa kanyang nasaksihan kaya itinabi niya lang muna ito dahil magbubunot pa siya dito ng isang puno at ganon pa din ang kinalabasan, malalaki pa din itong mga laman. Kaya nagsabi na kagad dito si Bianan na tama na daw itong kanyang mga nakuha dahil marami na itong lutong magawa. Kaya dinala na namin kagad ito sa aming kubo para maalis na kagad ito sa pinutol na puno dahil bababa na muna kami dito ng bundok mga kapugi. Tinatanggal ko na muna ito sa puno para ito ay maitago dahil may gagawin pa ito si Bianan sa ibaba ng bundok. Kaya ako na lang muna ang mag-asikaso dito sa aming kubo. Pagdating ng kinahapunan ay kagad ko namang pinuntahan yung kamuting kahoy na aming kinuhaan dahil kasi ako ay nanghinayang dito sa puno ng kamuting kahoy na aming pinutulan at para hindi ito masayang ay tatanim natin ulit ito sa gilid ng tinataniman natin ng pakwan. Kung natanaw nyo dyan yung aming kubo mga kapugi, kaninang umaga ay dyan kami naglinis si Bianan. Pagkatapos kong inalisan ng dahon itong puno ng kamuting kahoy ay kagad ko naman itong binuhat papunta doon malapit sa aming kubo. Kung napansin nyo itong kalangitan ay nagbabadya na namang uulan at kasama ko nga pala ang asawa ko dito mga kapugi at dito ko na din binaba itong dala kong kamuting kahoy at dyan sa malapad na area na yan ay diyan kami nagtanim ng pakwan na Bianan. Dito rin natin itatanim yung kamuting kahoy na kinuhaan natin ng laman. Ang asawa ko nga pala ang nag-aasikaso dito ng aming pangmerienda. Nagbabalat siya dito ng laman ng kamuting kahoy na nakuha namin ni Bianan kaninang umaga dahil magluluto sa dito ng tabog-tabog na kung tawagin dito sa Bicol, pero hindi niya man niya babalatin ito lahat mga kapugi. Ang iba nito ay itatago pa din namin para sa susunod na araw ay meron pa rin kaming kakainin. At habang busy siya sa pagbabalat dito ay natapos na rin ako sa pagputol ng puno ng kamuting kahoy at kagad naman ako naghanap dito ng pagtatamnan. Napakaganda ngayon magtanim dito mga kapugi dahil sa sobrang lambot ng lupa at lagi itong basa. Araw-araw pa naman ang pagulan dito ngayon sa amin kaya hindi na ito kailangan pang diligin. At kung makita nyo naman kung paano ako magtanim bago ko itinusok ito ng malalim ay sinisigurado kong hindi baliktad yung pagkakalagay natin. Napakadali lang din yung pagbubungkal ko dito ng lupa dahil sa napakalambot ito at napakabuwagag pa. At natapos na din yung aking asawa sa pagbabalat ng laman ng kamuting kahoy. Nilinisan niya lang ito ng mabuti dahil sa may nakadikit pa ditong mga dumi. Dalawang beses niya pala itong hinugasan para siguradong malinis na itong tignan. At nung natapos na pala ako dito sa pagbungkal ng lupa ay kagad ko naman kinuha itong kamuting kahoy na punla. Bawat area na aking pinagbungkalan ay akin ito lahat nilagyan ay kagad ko naman itong tinanim ng dahan-dahan. At habang busy ako dito sa pagtatanim ay sinimulan na ng aking asawa sa pagkayod ng nabalatan na kamuting kahoy. Kapag balit na itong kanyang hinawakang laman ay hindi niya na ito kinakayudan dahil baka masama pa yung balat niya sa kamay at magkaroon ng kulay pula itong kanyang ginagawang merenda. At nung natapos na siya dito magkayod ng laman ng kamuting kahoy ay ilalagay niya ito sa malinis na tela para pigain hanggang sa maubos ang katas nito. Medyo matubig kasi ang laman itong kamuting kahoy mga kapugi. Kailangan natin itong alisin para mahulman natin ito ng pabilog. Habang patuloy lang siya dito sa pagpiga, ako naman ay patuloy pa din sa pagtatanim ng kamuting kahoy na punla at kunti na rin itong natira. Kaya sa pagtatanim ko dito ay binilisan ko na para matapos na itong aking ginagawa. Kaya nung natapos na ako dito ay kaagad naman akong pumunta ng kubo. Dahan-dahan lang ako sa paglalakad dito dahil yung dinadaanan natin ay may tanim ng mga pakwan. Nagugas na muna ako dito sa iniimbaka namin ng tubig ulan para maugasan yung mga nakadikit na putik sa ating mga paa. At nung natapos na sa pagpiga itong aking asawa ay kagad niya naman ito nilagyan ng brown na asukal para medyo tumamis naman itong laman ng kamuting kahoy at minikos-mikos niya lang ito na maigi para mahalo ito ng lubusan. At nung natapos niya na itong hinalo ay dito na siya nag-umpisang hulmayin ito ng pabilog. Ito yung dahilan bakit kinuha natin ito ng katas ng laman at wala namang iba ditong inilagay kundi asukal lang at sakto lang yung pagkakalagay dito ng tamis, yung tipong may malalasahang ka lang. At natapos na siya dito magbilog ng kinayod ang laman ng kamuting kahoy. Ako naman ay gumawa ng basket para lagyan ng aming pangmerienda. Siguro hindi naman ito bago sa inyong mga kapugi dahil ilang beses na akong gumawa na ito ng video kung paano gumawa ng basket gamit ang dahon ng niyog. Sa gustong
matuto nito ay meron po tayong video tutorial dito sa ating Facebook page. Meron din sa TikTok at YouTube. Mas maganda yung marami kang nalalaman para kapag iyon ang kailangan ay makakagawa ka kaagad ng paraan. Katulad ngayon ay wala kaming dalang lagayan ay kagad ko naman itong nasusolusyonan. Lahat ng bagay ay pwede mong matututunan. Nakadepende na lang talaga sa iyong dedikasyon at kasipagan. At nung malapit na ako dito matapos ay kagad ko naman itong ginupitan para maalis yung sobra yung mga hindi na napapakinabangan. At nakagawa na ako dito ng basket mga kapugi. Ay paglalagyan na tayo ng niluto nating kamuting kahoy. At nagsalang na dito yung aking asawa ng kawali para mainitan na. Naglagay na din ng mantika at nung uminit na ay sinalang kagad dito kinayod ng kamuting kahoy na hinulmang pabilog. Naglagay lang siya dito na sakto lang sa inilagay nating mantika. Mabilis lang naman itong maluto kaya mayat maya ay unti-unti itong binabaliktad hanggang sa mag-golden brown lahat ang palibot nito. Tapos ang apoy nito ay kaunti lang para hindi ito kagad mabilis na masunog. Kapag golden brown na ang lahat ng palibot nito ay pwede mo na kagad itong alisin sa mantika. Ilagay mo lang muna ito sa malaking lagayan para matuyo at mawala yung mantika. At natapos siya dito magluto ng kinayod ng kamuting kahoy. Kaya ang sunod niyang ginawa ay inugasan niya kagad itong kawali para maisa lang ulit ito sa apoy. Naglagay ng kaunting tubig at asukal. Hinalo-halo ito gamit ang sandok para mabilis ito matunaw. Pinakuluan lang ito ng matagal hanggang sa lumapot itong sabaw. At nung nagkaramelize na itong ating asukal ay dito natin ilalagay yung niluto nating kinayod na kamuting kahoy. Dandahan natin ito sa paglagay para hindi ito matapon. Hinalo lang niya ito ng mabuti para malagyan lahat ng caramelize na asukal. Sobrang napakadali lang itong gawin mga kapugi. Simpleng merienda dito sa probinsya. At nung hinalo na lahat ng mabuti ay naghanda kagad ako dito sa ginawa kong basket kanina. Nilagyan ko lang ito ng malinis na dahon ng saging. At dito na namin ay binuhos yung niluto namin tabog-tabog na kung tawagin dito sa Bicol. Sa inyong lugar mga kapugi, nagluluto din ba kayo nito? At anong tawag nyo nito sa inyo? Comment naman po kayo kung saan nakaabot itong aking video. Nagtimpla din pala kami dito ng tabliya para i-partner dito sa ating nilutong tabog-tabog. Gawa pala ito ng aking biyanan na babae. Pwede mo ito gawing candy at pwede mo rin gawing kape. Tinunaw ko lang pala ito sa mainit na tubig. Hinalo-halo ko lang ito ng paulit-ulit hanggang sa mawala yung mga buo-buo dito sa mainit na tubig. Para lalo pang sumarap ay nilagyan ko ito ng gatas. Kaunting asukal para sa timplada. Simpleng merienda sa maulan na panahon. Di pala nakakit ito si Biyanan ngayong hapon mga kapugi. Di naman namin ito maubos kaya amin naman siyang dalhan. So paano, merienda po tayo. Ano kayo gawin sa kape? Ang lambot pa, kinagugot ko ng epekto. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Shoutout nga pala kay Rodmark Villamanuel, watching from Santa Maria, Bulacan, kay Gaberia Janjan, watching from Bato Kamsor, kay Wawi Gonzales, kay Mereros Kirfalda Alaksa Grahao Doktor, watching from Huban Sorsogon, kay Bill Maistol, watching from Tampi Huban, kay Monique Agno, kay Sheila Formento, watching from Erosen Sorsogon, kay Noemi Morados Ricafort, at shoutout sa RNRIC Electronics Repair Shop from Tondo, Manila, kay Rolando Sarmiento, watching from Cantanduanes, Birac, kay Alex Pasino Dinero, watching from New York, kay Arben Aragones, watching from Binangunan Rizal, kay Tita Hael, watching from Huban Sorsogon, kay Jima Aquino Mascareñas, watching from Marinduque, sa mama ko na si Lolita Luha Prusa, watching from Kuwait, kay Gerald Calpon, watching from Beliran Island Paradise, kay Bonita Lani, watching from Marilao Bulacan, kay Lipa Harris, kay Ayla Sor Eribmas, watching from Cavite, kay Rafaelita S, watching from Giginto Bulacan, kay Joner Robilios, watching from California, kay OJ Dipug, at shoutout din sa mga taga Talaungan. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.